Sa mga tahimik na oras bago sumikat ang araw, ang mga kalye sa paligid ng Red Light District ng Middlesbrough ay halos ganap na tahimik. Isang manipis na hamog ang nakadikit sa bangketa, na nagpapantal sa liwanag ng mga street lamp at nagpapalaw ang malayong ingay ng trapiko. Sa isang lugar sa katahimikan na yon, lumabas si Vicky Glass sa isang taxi at pumasok sa dilim, hindi alam na ito na ang huling sandali na may makakakita sa kanya ng buhayop. Ilang minuto pa lang, may sasakyan na huminto. Ang headlights nito ay sumulyap sa walang tao na kalsada, bumagal ng sapat para may makapagsalita sa kanya mula sa loob. Ano ang sinabi, walang nakakaalam. Ano ang nangyari pagkatapos, walang nakakita. Pero sa maliit na sandaling iyon, sa pagitan ng tahimik na kalye, mapanganib na gabi, at nawawalang babae, may hindi na maibabalik na nangyari. Pagsapit ng umaga, wala na si Vicky. At ang katotohanan tungkol sa mga huling minutong iyon ay nananatili pa ring nakabaon sa dilim. Handa ka na ba sa pinakamadilim na kwentong iniaalay ng Britain? Ipinapakikilala ang aming bagong libro, Unreal True Crime, British Edition. 35 nakakagulat na tunay na kaso ng pagpatay na magpapapanatili sa iyo sa gilid ng upuan mo. Available na ngayon sa Amazon sa paperback at Kindle, o kunin ang instant e-download mula sa aming website. Nasa description sa baba ang mga link. Huwag palampasin. Kunin ang kopya mo ngayon. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang kaso ngayong araw. Noong September 21, 1979 sa Stockton-on-Tees, England, isang premature na baby girl ang lumaban para sa kanyang buhay. 3 pounds lang ang bigat ni Vicky Glass. Ipanganak siya ng 2 buwan mas maaga. Halos mamatay pareho sila ng kanyang ina na si Deborah sa panganganak. Pero ang maliit na sanggol na ito ay mandirigma. Nakipaglaban siya sa buhay sa mga kritikal na unang oras, pinatunayan ang kanyang lakas mula pa sa simula. Ang mundong ipinanganak si Vicky ay mabilis na nagbabago. Si Margaret Thatcher palang naging unang babaeng Prime Minister ng Britain noon ding taon na yon. Ang mga industrial na bayan ng Northern England ay papasok na sa panahon ng malaking pagbabago sa ekonomiya. Ang mga working class na komunidad tulad ng Stockton-on-Tees ay mararamdaman ng malalim ang mga pagbabagong ito sa mga susunod na taon. Ang mga magulang ni Vicky ay sina Deborah at Anthony Glass. Mayroon na silang isang anak na babae na si Claire, 1 taon lang mas matanda kay Vicky. Dahil napaka-fragile ni Vicky noong ipanganak, nagkaroon ng espesyal na malapit na ugnayan ang kanyang ina sa kanya. Gumugol ng sobrang oras si Deborah sa pag-aalaga sa kanyang bunso, tinutulungan siyang lumakas araw-araw. Nang 6 years old na si Vicky, nag-asawa ulit ang kanyang ina sa isang lalaking nagdangalang Colin Goodall. Lumaki ang pamilya, nadagdag ang mas matandang stepsister na si Cheryl at ang nakababatang kapatid na lalaki na si Thomas. Masigla ang bahay sa Stockton at puno ng mga bata. Kahit may kapansanan sa pandinig mula pa sa kapanganakan, hindi iwan ni Vicky na hadlangan siya nito. Natuto siyang magbasa ng labi at sobrang binibigyang pansin kapag may nagsasalita. Bilang bata, tahimik at mahina si Vicky. Kailangan niya ng paghihikayat at suporta, pero mapagmahal din siya at mabait. Napansin ng mga guro sa kanyang primary school kung gaano siya maalalahanin sa ibang bata. Inaalagaan niya ang mga batang nangangailangan ng tulong. Kung may inaapi, kakapitan niya. Kung may nahihirapan sa lessons, mag-offer siyang tumulong. May malambot na ugali siya na nagpaparamdam ng ligtas sa ibang bata. Sa pamilya naman, ibang Vicky ang ipinapakita niya. Masayahin at masigla. Tatawa siya at maglalaro kasama ang mga kapatid ng matagal. Naalala ng kanyang ina ang nakakatunaw ng ngiti niya na kayang magpasaya ng buong kwarto. Mahilig magpa-picture si Vicky. Magpo-post siya sa kamera ng may buong confidence, hihingi sa mama niya na i-braid ang buhok niya para maging crimp at wavy kapag tinanggal ang braids. Ang lola niyang si Greta ay sobrang nagmamahal sa kanya. Dadalhin niya si Vicky sa park at itutulak sa swings. Magbebake sila ng cookies sa kusina. Ang mga alaala na iyon ay naging mahalagang larawan na tinitingnan ng pamilya sa loob ng maraming taon. Nang mag-teenager na si Vicky, nag-aral siya sa Blakestone Secondary School sa Stockton. Pinagsikapan niya ang klase kahit may hamon sa pandinig, pero sa labas ng school talaga siya nabubuhay ng lubos. Sa edad na 13, sumali siya sa Kiora Hall Jazz Band sa Roseworth. Kahit may hearing impairment, naging passion niya ang musika. Mahal niya ang lahat tungkol sa band. Ang rehearsals ay nagbigay sa kanya ng structure at purpose.
Naging parang pangalawang pamilya ang mga kasama sa band. Nagtutungo sila sa mga performances sa buong region, tumutugtog sa community centers, care homes, at local events. Tumayo siya sa stage at tumugtog sa harap ng mga tao, nararamdaman ang vibration ng musika kahit hindi niya perpektong naririnig ang bawat nota. Sa loob ng 5 taon, binigyan siya ng jazz band ng confidence, purpose, at joy. Inilarawan siya ng mga guro bilang caring at thoughtful. Kilala siya ng mga bandmates bilang talented at committed. Bihira siyang mag-absent sa rehearsal. Lagi siyang nagpa-practice sa bahay. Binigyan siya ng musika ng identity na higit pa sa pagiging tahimik na batang may problema sa pandinig. Sa jazz band, si Vicky lang ang musician, at iyon ang lahat sa kanya. Nanatili siyang malapit sa pamilya kahit teenager na siya. Nanirahan siya sa bahay kasama ang ina na si Deborah at stepfather na si Colin. Malakas ang bond nila ni Claire. Pagkatapos ng school sa edad na 16 na, nagtrabaho si Vicky sa Sweet and Savory Factory sa Teesside. Hindi glamorous ang trabaho pero nagbigay ito sa kanya ng independence at sariling pera. Lahat nagbago ng magnegatibo 18 si Vicky. Kailangan niyang umalis sa Kiora Hall Jazz Band dahil sa age restriction. Labis siyang nalungkot dito. Ang band ang kanyang safe place, komunidad, source ng pride at identity sa loob ng 5 taon. Nang wala na ito, nawala si Vicky. Nagsimula siyang maghanap ng belonging sa ibang lugar. Nang mga panahong iyon din, nagsimula siyang makisama sa mga bagong tao. Mas madalas na siyang lumabas. Gusto niya ng kaibigan. Gusto niyang maging accepted. Pero ang grupong napasukan niya ay mapanganib. Nakita ng mga taong iyon ang kanyang vulnerability at ginamit ito laban sa kanya. Ipinakilala nila si Vicky sa droga, nagsimula sa lighter substances hanggang sa mas matitinding droga. Ang kanyang trusting at vulnerable na nature ay ginawa siyang madaling target. Akala niya kaibigan niya sila. Hindi niya nakita na ginagamit lang siya. Hihingan siya ng pera. Pipilitin siyang sumubok ng bagong droga. Si Vicky, desperado sa belonging, sumunod na lang. Hindi pa gaanong nauunawaan ang drug addiction noong late 1990 na tulad ngayon. Mas malaki ang stigma at mas kaunti ang suporta. Hindi agad napansin ng mga magulang niya kung gaano nakalala ang problema. Una, napansin lang nila ang maliliit na pagbabago. Mas pagod si Vicky. Payat na. Mas madalas humihingi ng pera. Pero hindi nila agad na-connect sa droga. Nang malaman na nila, labis silang nasaktan. Sinubukan ni Anthony, ang ama, na humanap ng tulong. Pumunta siya sa mga doktor at nagmakaawa na i-admit si Vicky para matreat. Sinabi niya na addict na ang anak at kailangan ng tulong, pero sinabi ng mga doktor na iwanan na lang. Adult na siya. Dapat siya mismo ang gustong magpagamot. Hindi nila pwedeng pilitin laban sa kanyang kalooban. Wala pa ang mga support system at treatment options na meron ngayon noong 2000. Walang magawa sina Anthony at Deborah habang nakikita nilang bumagsak ang anak. Sinubukan nilang kausapin siya. Binigyan ng ultimatum. Tinigil ang pagbibigay ng pera. Walang epekto. Nakaugat na ang addiction kay Vicky at hindi na siya makawala. Nang 21 anyos na si Vicky, ganap ng kinontrol ng addiction ang buhay niya. Nawalan siya ng trabaho sa factory. Lumipat siya sa Middlesbrough. Para may pambili ng droga, napilitan siyang mag-sex work. Trabaho niya ang kalye sa Red Light District ng Middlesbrough. Vulnerable si Vicky. Ginagamit siya ng lahat sa paligid niya. Pinanatili siyang nakakulong ng mga tao sa mundong iyon sa walang katapusang desperadong cycle. Magtatrabaho siya sa kalye para may pera bibili ng droga gagamitin kailangan ulit ng pera ulit. Binibigyan pa rin siya ni Anthony ng pera kapag humihingi, umaasa na mapoprotektahan siya nito. Alam niya kung saan napupunta ang pera, pero hindi niya matiis na ganap na desperado ang anak sa kalye. Hindi siya nagnakaw sa kanya. Hindi siya gumagawa ng gulo sa bahay. Lagi niyang pinapakiusapan na tumigil sa droga, pero parang hindi na makawala si Vicky. Masyadong malakas ang hawak ng addiction. Noong September 21, 2021 years old na si Vicky. 3 araw pagkatapos, mawawala siya ng tuluyan. Ang huling malinaw na footage ni Vicky Glass ay mula sa security camera sa Cannon Park, Middlesbrough noong gabi ng September 23. Ipinapakita ng video si Vicky kasama ang isang kaibigang babae.
Suot niya ay light-colored trousers, light-colored top, puting trainers, at dark puffer jacket. Kahit sa grainy footage, halatang payat at pagod na si Vicky. Kinausap ng pulis ang kaibigan sa video. Nagbigay ito ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos kunan ng footage, nakipagkita si Vicky sa isang lorry driver sa Middlesbrough. Binigyan siya ng lalaki ng pera. Iniwan niya ang mga gamit niya rito at nagkasundo silang magkita ulit mamaya ng araw na yon. Inilarawan ng pulis ang lorry driver bilang puti, 34, 38 taong gulang, malapad ang katawan at may natatanging nunal sa mukha. Sa ng malawak na pagsisiyasat, hindi pa rin natukoy o natagpuan ang lalaking ito hanggang ngayon. Habang nagiging linggo na mula Sabado ng gabi, September 24, 2000, nagtatrabaho si Vicky sa Union Street area ng Middlesbrough, puso ng Red Light District. Wala siyang pera. Kailangan niya ng droga. Iyon ang nagtulak sa lahat ng ginawa niya noong gabing iyon. Bandang 4 oras noong linggo ng umaga, inihatid ng taxi si Vicky sa Union Street sa junction ng Ashwood Square. Kinumpirma ito ng taxi driver sa pulis. Bumaba si Vicky sa sasakyan papunta sa madilim na kalye. Mag-isa siya. Umalis ang taxi. Ito na ang huling kumpirmadong nakita kay Vicky ng buhay. Naniniwala ang pulis na ilang sandali pagkatapos umalis ng taxi, may sumakay sa kanya mula roon. Sa sitwasyon, malamang na kliyente ito na naghahanap ng bayad na serbisyo. Dinala siya ng taong iyon sa kung saan. Ano ang nangyari pagkatapos, hindi pa rin alam, pero sa loob ng ilang oras, patay na si Vicky. Naharap ang killer sa problema, may katawan na kailangang itapon. Pinili niya ang Danby, isang liblib na nayon sa North Yorkshire, mga 40 minuto mula Middlesbrough. Nasa gilid ng North York Moors ang Danby. Tahimik na rural area na may kakaunting residente. Sa madaling araw, walang tao roon. Dinala ng killer ang katawan ni Vicky sa Danby. Natagpuan niya ang isang sapa sa moorland sa labas ng nayon. Itinapon niya ang hubad na katawan ni Vicky sa malamig na tubig. Pinatay siya ng brutal at marahas. Hindi pa lubos inilalabas ang eksaktong detalye, pero inilarawan ng mga investigador ang krimen bilang walang awa at puro kasamaan. Sa loob ng 6 na mahabang linggo, nakahiga si Vicky sa malamig na sapa. Naghanap ang pamilya niya. Nag-file ng missing person report. Namigay ng flyers. Tumawag sa mga ospital. Pinanghawakan ang pag-asang buhay pa siya. Pero habang nagiging linggo ang mga araw, unti-unting nawala ang pag-asa. Noong November 3, 2000, may naglalakad ng aso malapit sa Danby Village. Tumakbo ang aso sa unahan, then biglang nag-iba ang kilos malapit sa sapa. Lumapit ang may-ari para tingnan kung ano ang nakagambala sa aso. Ang natagpuan niya ay habang buhay niyang dadalhin. Doon, bahagyang nakalubog sa tubig, ang hubad na katawan ng isang babae. Agad tinawagan ng pulis. Dumating ang mga opisyal at isinara ang lugar. Mahirap puntahan ang lokasyon, kailangang maglakad sa maputik na daan papunta sa moors. Maingat na ni-document ng forensic team ang lahat. Matagal nang naroon ang katawan pero may sapat pang ebidensya. Hindi nagtagal, natukoy na si Vicky Glass ang babae. Ang nawawalang 21 anyos mula Middlesbrough mula September 24 ay natagpuan pero hindi buhay. Patay sa sapa, 40 minuto mula sa tahanan, sa nayon na wala siyang kilalang koneksyon. Naalala ni Colin Goodall, ang stepfather, ang sandaling dumating ang pulis sa kanila. Madilim pa sa labas. Nakita niya ang mga opisyal na papalapit at alam niya agad kung bakit. Pagbukas niya ng pinto, sinabi niya, natagpuan niyo siya. Then hiniling ng mga opisyal na makapasok. Doon niya sigurado masamang balita. Sinabi ng pulis sa pamilya na natagpuan ang katawan ni Vicky sa Danby. Bumagsak si Deborah. Ang sakit ng sandaling iyon ay mananatili sa kanila magpakailanman. Naglunsad ng malaking murder investigation ang Cleveland Police. Malaking team ng detectives ang nagtrabaho 24 paghahati 7. Nakausap nila ang daan-daang tao na konektado sa Red Light District ng Middlesbrough. Kinausap nila ang ibang sex worker na kilala si Vicky, tinanong tungkol sa regular clients at sinumang mapanganib. Hinanap nila ang mga kliyente. Nakausap ang mga kaibigan at pamilya. Nagcanvass sa Union Street area, kumatok sa mga pinto, ipinakita ang picture ni Vicky, tinanong kung may nakakita sa kanya noong gabing iyon.
Gumawa ng autopsy ang forensic pathologist para malaman ang cause of death at makakalap ng ebidensya. Kumuha ng DNA samples. Chinika ang fingerprints. Maingat na sinyasat ang bawat pisikal na ebidensya. Kinumpirma ng eksaminasyon na pinatay si Vicky ilang sandali pagkatapos mawala. Pinatay siya sa ibang lugar, then dinala sa Danby. Sinuri ng mga investigador ang CCTV footage sa buong Middlesbrough. Tiningnan ng mga kamera malapit sa Union Street at mga kalapit na negosyo. Sinuri ang phone records. Gumawa ng timeline. Nagtrabaho ng walang tigil para matukoy kung sino ang sumakay kay Vicky mula Union Street noong gabing iyon. Pero natamaan sila ng pader. Ayaw magsalita ng mga tao sa Red Light District. Natatakot ang mga sex worker. Ayaw madamay ang mga drug user. Sinabi ng mga investigador na nakatagpo sila ng ganap na katahimikan. Walang makikipagtulungan. Malakas ang focus ng pulis sa mga lorry driver. Maraming trucker ang kilalang kliyente ng mga babaeng nagtatrabaho sa prostitution sa Middlesbrough. Naging key person of interest ang lorry driver na nagbigay ng pera kay Vicky kanina noong araw na yon. Pero walang pangalan o plate number, parang imposible siyang hanapin. Noong early 2001, unang naaresto ng pulis ang isang 39 anyos na lorry driver mula Grimsby area. Tinanong siya ng halos 14 na oras. Pinressure tungkol sa kinaroroonan noong September 24. Pinuna ang mga inconsistency sa kwento niya pero walang sapat na ebidensya para ma-charge. Pinakawalan siya ng walang kaso. Noong January 2002, naaresto ulit ang isa pang suspect. Isang 47 anyos na lalaki ang dinala sa North Allerton Police Station at tinanong ng matindi. Muli, umaasa ang mga investigador na ito na ang breakthrough. Muli, kulang ang ebidensya. Pinakawalan ulit ng walang charge. Sa paglipas ng mga taon, 4 na iba't ibang tao ang naaresto kaugnay ng pagpatay kay Vicky. 4 na beses akala ng pulis may killer na sila. 4 na beses nakalaya ang mga yon dahil kulang ang ebidensya para kasuhan. Walang ni isa man lang na na-charge. Walang ni isa man lang na humarap sa korte. Labis na nakakabaliw ang epekto sa pamilya ni Vicky. 2 taon na hindi makatawa o makangiti si Deborah pagkatapos mamatay ni Vicky. Ganap siyang nilamon ng lungkot. Naging sirang-sira si Anthony. Nagkaparanoia siya. Hindi na siya makapag-concentrate. Nawalan siya ng trabaho dahil hindi na siya makapagtrabaho. Hindi na siya lumalabas mag-isa. Hanggang ngayon, hindi na siya nakapagtrabaho mula nang mawala si Vicky. Inilarawan ni Anthony ang kanyang buhay sa masakit na paraan. Sinasabi sa kanya ng mga tao na naghihilom ang panahon pero alam niyang kasinungalingan iyon. Hindi naghihilom ang panahon. Parang hindi na siya umiiral. Nagbublur ang mga araw. Tumigil siya sa mga bagay na dating gusto niya. Naging parang pinagdadaanan na lang ang buhay, hindi talaga binubuhay. Trahedya, namatay si Deborah Goodall noong 2015. Namatay siya nang hindi pa rin alam kung sino ang pumatay sa anak niya. Namatay siya nang walang hustisya. Hanggang sa huli, pinahirapan siya nang hindi pa natatapos na lungkot. Hindi sumuko ang Cleveland Police sa kaso. Noong 2021, ginawa ang detalyadong review ng Historical Investigation Unit. Bagong detectives ang tumingin sa lahat ng ebidensya ng may bagong mata. May access sila sa forensic technology na wala noong 2000, DNA enhancement techniques at bagong pamamaraan. Nalaman ng review ang mga hindi komportableng katotohanan. Mababa ang quality ng original na investigation. May mga pagkukulang sa paano hinawakan ang kaso noong una. Masakit pero nagbigay din ito ng pag-asa. Baka sa bagong approach may sagot na sa wakas. Binuo ang bagong investigation team sa pamumuno ni Detective Chief Inspector Peter Kerr. Muling siniyasat ang buong kaso mula simula, parang bagong-bago pa lang na pagpatay. Tiningnan ulit ang mahigit 2,000 oras ng CCTV footage mula noong nawala si Vicky, mga footage na baka hindi lubos tiningnan noon. Muling kinausap ang mga witness, tinanong ulit ng may hindsight. Sinundan ang mga bagong lead na lumabas sa review. Gumamit ng advanced DNA analysis na wala noong 2000. Nilapitan ang kaso ng may bagong mata at modernong pamamaraan. Noong 2022, dumating ang malaking breakthrough. Lumitaw ang dating hindi kilalang CCTV footage na nagpapakita kay Vicky sa Cannon Park noong araw na nawala siya, ang unang video niya sa huling oras ng buhay niya.
Walang nakakaalam na may ganitong footage. Nakaimbak lang ito sa archive na overlook noong original investigation. Ipinapakita nito kung ano ang suot niya at sino ang kasama. Lumantad ang kaibigan niya nang makita ang sarili sa balita at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa lorry driver na nagbigay ng pera kay Vicky. Bumalik ang mga investigador sa Danby noong November 2022 para mag-reappeal sa komunidad. Namigay sila ng flyers na may picture at detalye ni Vicky. Namahagi ng questionnaire para maalala ng mga residente noong November 2000. Nag-set up sila ng base sa Village Hall kung saan pwedeng pumunta ang mga tao para makipag-usap sa detectives. Tinanong nila, may nakakita ba ng kahina-hinalang bagay noon? May napansin bang sasakyan na hindi taga roon? May nagduda ba sa mga bumibisita noon? May nakakita ba ng estranghero? Binigyang diin ni Detective Superintendent Peter Kerr na pagkatapos ng 25 taon, maaaring nagbago na ang katapatan ng mga tao. Yung mga natatakot magsalita noong 2000, baka iba na ang pakiramdam ngayon. Baka may alam ang isang tao na hindi nila noon hindi mahalaga. Baka handa na siyang magsalita ng totoo. Baka dating pinoprotektahan ang isang tao pero tapos na ang relasyon. Baka natatakot sa ganti noon pero sapat na ang oras. Baka sangkot sa illegal noon kaya ayaw magsalita pero nagbago na ang buhay niya. Ano man ang dahilan ng katahimikan, ngayon na ang oras para magsalita. 21 anyos lang si Vicky Glass nang mamatay siya. 46 anyos na sana siya ngayon. Dapat may dekada pa siyang buhay sa harapan niya. Baka nakaget clean siya at na-rebuild ang buhay niya. Baka nag-asawa at nagkaanak. Baka natupad ang mga pangarap niya. Sa halip pinuto ng karahasan ang kanyang kwento. Hindi pinapayagan ng pamilya niya na mawala ang alaala niya. Hindi sila sumusuko sa hustisya kahit 25 taon na. At hindi nila hinayaan na kalimutan ng mundo na mahalaga si Vicky Glass. Salamat sa panonood at pag-alam tungkol kay Vicky Glass. Dapat ikwento ang kwento niya. Dapat makuha ng pamilya niya ang hustisya. Kung nakakakilig sa iyo ang kasong ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications. I-share ang mga saloobin mo tungkol sa kaso sa comment section sa baba. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Vicky? May alam kaya talagang tao sa labas? Pag-usapan natin ng may respeto at panatilihin nating buhay ang kwento ni Vicky. Kung may suggestion ka para sa susunod na kaso, sabihin mo rin sa comments. Pakilik ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo na mahilig sa true crime. Kita-kits sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo.